Magandang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala si Kuya Frey. Kasama ko naman dito si Kuya Andre. Hello sa inyo mga bata. Isang panibagong araw na naman para makapag-aral at makapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Kuya Andre, nararamdaman mo ba yun? Ang alin? Yung malamig na simoy ng hangin. December na. And that means, Malapit na ang Pasko! Naririnig ko na yung mga Christmas song, saka yung countdown. Naku, ang exciting talaga. Tama ka dyan, Kuya Frey. Nakaready na nga yung Christmas wishlist ko eh. Ano-ano ba yung mga wishlist mo, Kuya Andre? Ay, gusto ko nga ng technical drawing set eh. Nako, tagal ko ng wish yun eh. Di ba yun yung ginagamit sa mga engineer? Gusto mo pala maging engineer, Kuya Andre? Oo, Kuya Frey. Gusto ko, paglaki ko, makapagtayo ako ng mga buildings, mga bahay, mga matataas na gusali, mga pader, yung matitibay na walang makapagpaguho. Ako naman, pero pader na hindi nagubuho. Sa tingin mo ba may ganun talaga? Oo naman, matibay na pader. Di kaya imposible yun. Parang di sasangayon yung Bible story natin dyan ah. Kasi dito, kahit napakataas ng pader, ay napagbuho. Handa ka na bang makinig, Kuya Andre? Oo naman. O paano mga bata? Samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Yuko natin ang ating ulo at pikit natin ang ating mata. Pray, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa panibagong araw po, binigay niyo po sa amin. Humingi po kami ng tawad sa mga nagawa po namin kasalanan, sa isip, salita at sa kawalan, humingi po kami ng tawad. Lord, humingi po kami ng prayers po, at lakas po, para po sa mga gawin po namin ngayon. Sa Bible lesson po na marinig po namin ay magbigyan niyo po kami ng talino at matandaan po namin ito at magamit po namin sa araw. Ganun po, in Jesus' name, pray. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Ng mga sundalo ni Cristo, lagi kaming handa. Binabaril namin mga kaaway, lalo na may sungay-sungay. Isa, dalawa, tatlo, bang, bang, bang! Kaming mga sundalo ni Cristo, lagi kaming handa. Binabaril namin mga kaaway, lalo na may sungay-sungay. Isa, dalawa, tatlo, bang, bang, bang! Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Deuteronomy 30:20. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig, at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Isa pa mga bata, Deuteronomy 30:20. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig, at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Nagpalibot-libot ang mga Israelita sa loob ng 40 taon. Dumating ang panahong namatay na ang lahat ng mga taong nagreklamo laban sa Diyos. Nakarating ang mga Israelita sa Moab, isang bansang katabi ng Canaan. Dooy, tinipon ni Moises ang buong bayan at ipinaalala sa kanila ang mga kondisyon ng kasunduan sa pagitan nila at ng Diyos. Kung susundin niyo si Yahweh, na inyong Diyos, at gagawin ang lahat ng mga kanyang inutos, bibigyan niya kayo ng maraming anak, maraming mga hayop, saganang ani. Magpapaulan siya sa tamang panahon at pagpapalain niya ang lahat ng inyong ginagawa. Lilipunin ni Yahweh ang inyong mga kaaway kapag nilusob nila kayo. Lagi kayong mananagana at hindi kayo mabibigo. Pero kapag sinuway at tinakwil niyo si Yahweh, papadalhan niya kayo ng sakit. Kaunting anak, kaunting ani, kaunting hayop lamang ang ibibigay niya sa inyo. Hindi uulan
at ang lupa ninyo ay maninigas, sintigas ng bakal. Pagtatagumpayin ni Yahweh ang inyong mga kaaway laban sa inyo. Hindi kayo mananagana sa anumang inyong gagawin. Pinapapili ko kayo sa ngayon sa pagitan ng pagpapala ng Diyos sa kanyang sumpa. Ibigin niyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin niyo siya, maging tapat kayo sa kanya. Kung gayon, kayo at ang inyong mga inapo ay mamumuhay ng mahabang panahon sa lupain ng kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Namatay si Moises sa Moab. Hinirang ng Diyos si Hosea bilang isang bagong pinuno ng mga Israelita. Para makarating sa Canaan, kailangan tawirin ng mga Israelita ang ilog na tinatawag na Jordan. Puno ng tubig ang ilog ng panahong iyon. Pero itinuro ng Diyos kay Hosea ang dapat gawin. Inutusan ni Hosea ang mga saserdote na dalhin ang kaba ng tipan at maunang lumusong sa ilog. Pagtuntong nila sa ilog, tumigil ang pagdaloy ng tubig. Di nagtagal, may tuyong lupa na nasa gitna ng ilog. Nanatili ang mga saserdote sa gitna hanggang makatawid ang lahat ng mga Israelita. Pagkatapos, tumawid na rin sila. Pagdating nila sa kabilang pampang, muling dumaloy ang tubig. Narinig ng lahat ng mga hari at bansa sa paligid ng Jordan kung paano tinuyot ng Diyos ang ilog para makatawid ang mga Israelita. Natakot sila sa pagdating ng mga Israelita. Nagkampo ang mga Israelita malapit sa lungsod ng Jericho. Ang syudad na ito ay may matitibay na pader. Sarado ang mga tarangkahan at may bantay. Muli, itinuro ng Diyos kay Hosea kung ano ang gagawin. Inayos ni Hosea ang kanyang hukbo ayon sa utos ng Diyos. Nauna ang mga kawal na pambungad, kasunod ay mga saserdote na umiihip sa mga trompeta. Nagkatapos ay ang mga saserdote na may dala ng kaba ng tipan at sa hulihan ay iba pang mga sundalo. Sa loob ng 6 na araw, nilibot nila ng minsan sa isang araw ang Jericho. Hinipa ng mga saserdote ang kanilang mga trompeta pero hindi umimik ang mga kawal. Pagdating na 7 araw, 7 beses silang lumibot sa syudad. Pagkatapos, sinabi ni Hosea sa mga Israelita, Ibinigay na ni Yahweh ang lungsod sa inyo. at inutusan niya silang sumigaw. Umihip ang mga saserdote ng isang mahabang nota sa kanilang mga trompeta at sumigaw ang lahat ng mga Israelita. Gumuho ang makapal at matibay na pader ng Jericho. Pumasok sa lungsod ang hukbong Israelita at sinakop ito. Pinatay nila ang lahat ng mga kaaway at sinunog ang syudad hanggang sa matupok ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Hosea, sinakop ng mga Israelita ang iba pang mga kaharian hanggang maging kanila ang lupain ng Canaan. Bawat isa sa 12 tribo ng Israel ay nanirahan sa isang bahagi ng lupain at doon gumawa ng matitirhan. Habang buhay si Hosea, ang mga Israelita ay nanatiling sumasamba sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Talagang nakakamangha ang Panginoon. Kahit ang iniisip natin ay posible, ay kaya niyang gawin. Tama ka dyan. Isipin mo, 6 na araw pinalibutan ng mga Israelita ang pader ng Jericho. Sa 7 araw ay sabay-sabay silang umakyat at sumigaw. At pinaguhan ng Panginoon ang matataas at matatayog na pader ng syudad. Ito ay isa sa mga patunay na walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin at kailangan lamang natin na gawin ay magtiwala at sumunod sa Kanya. Mga bata, naway tulad ng mga Israelita ay patuloy tayong sumunod sa utos ng Panginoon at patuloy na magtiwala sa Kanyang mga pangako at utos. At para sa ating pagtatapos, samahan niyo kami sa isang panalangin. Iko natin ating mga ulo at pikit natin ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Tawad po sa aming kasalanan at karamihan ng nagagawa, Panginoon. Dalain ko po ang lesson na ito na aming napag-aralan, Panginoon, ay may apply po namin ito sa aming paglaki pa po, Panginoon, at ika-grow pa po namin, Panginoon. Dalain po namin na tulungan niyo po kami na sumunod po sa inyo sa mga utos niyo po, Panginoon. Dalangin po namin na mas maging matapat pa po kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa bawat
pagsubok na aming kaharapin po, Panginoon. Dalayan po namin na kayo po manguna sa aming buhay, Panginoon. Po'y amin sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Paano? Kailangan namin paalam ni Engineer Andre. Ay, sarap naman pakinggan ng engineer. Magkita-kita tayo sa susunod na episode, mga bata. Paalam!